Nanatili ang aking ina ng 7 araw at patuloy niyang sinasabi na ang pagkain sa ref ay nawawala ng mag-isa. Palihim akong naglagay ng kamera at nang makita ko ang recording, nanginig ang aking katawan sa galit. Nang gabing iyon ay pinalayas ko ang buong pamilya ng aking asawa palabas ng bahay. Nang buksan ko lang ang takip ng palayok ng sinigang na isda, biglang tumayo ang aking ina. Nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang kutsara. Mataman niyang tinitignan ang loob ng freezer. Para bang nakakita siyang isang bagay na nakakatakot. Huwag ka munang kumain, Ana. Kahapon ay bumili ako ng 2 malaking piraso ng isda. Dito ko inilagay. Ngayon isa na lang. Tumawa ako. Habang ibinababa ng aking asawa ang kanyang mangkok sa mesa, dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang upuan. Siguro ay nalimutan mo na, nanay. Wala naman ibang tao dito sa bahay natin kundi tayo. Hindi naktalo ang aking ina. Nanahimik siya ng ilang segundo bago dahan-dahang lumakad papasok ng silid. Ang kanyang payat na anyo na nakaswot ng duster na may bulaklak na kalmot ay nakpagana sa akin ng bahagyang pagsisisi. Ngunit nun ay nag-iisip pa rin ako na marahil ay dahil sa katandaan na niya, malimot na siya. Ilang araw na siyang nanggaling sa Iloilo para dito sa amin at mananatili ng 1 linggo. Marahil dahil hindi pa siya sanay sa bahay at sa ibang schedule ng tulog, medyo nagulo ang kanyang isip. Ang pangalan ko ay Malaya, 39 na taong gulang, isang accountant sa isang kumpanya ng materyales sa Gusali sa Quezon City. Ang aking asawa ay si Ronnie, 2 taon na mas matanda sa akin, nagtatrabaho bilang ahente ng real estate. 13 taon na kaming kasal at mayroon kaming isang anak na si Gio, nasa 8 baitang na sa high school. Ang aming bahay ay isang 3 palapag na bahay sa ilalim ngang pangalan namin ngang 2. Binili namin ito nang hindi pa masyadong mataas ang presyong real estate. Ang biyenan ko ay nakatira kasama namin mula nang ikasal kami, habang ang kapatid na lalaki ng aking asawa na si Jojo, 34 na taong gulang, ay nagiwalay na at lumipat dito 1 taon na ang nakakaraan. Sa totoo lang, ang paninirahan sa isang maingay na bahay ay nagdudulot ng maliliit na alitan araw-araw, ngunit isa akong uringang babae na ayaw sa gulo. Pagkabalik ng trabaho ay pagod na ako. Ang makita na lang ang tahimik na bahay ay sapat na para maisip ko sige na, makipagkasundo na lang para hindi sumakit ang ulo, hanggang sa dumating ang aking ina. Ang pangalan niya ay Nanay Karing. 65 taong gulang ngayong taon. Sa buong buhay niya ay nagbenta siyang sinigang at nilaga sa palengke ng probinsya. Ang aking ama ay namatay na bago pa niya kami 3 magkakapatid na naitaas ng mag-isa. Ang aking ina ay hindi uring babae na mahilig sa pakikipag-usap ng walang saysay. Siya ay isang taong napakatapat. Anumang naisip niya ay sinasabi niya. Minsan ito ay nagagawa ang ibang tao na hindi comfortable nang hindi niya namamalayan. Nang idinadala niya ang kanyang maleta sa loob ng bahay, ngingiti pa rin ang aking biyenan. Naku, Nay Karing, manatili ng matagal ha. Para maging masaya ang bahay. Malambing na ngumiti ang aking ina, sandali lang, nay. Walang mag-alaga sa tindahan sa probinsya. Sino ang mahuhulaan na sa 3 araw pa lang ay nagsimula na siyang nagbubulong tungkol sa pagkain sa ref na bumababa. Una ay ang lalagyan ng gatas na pangitim na tsaan na binili niya para sa apo niya. Pagkatapos ay 1 kahon ng yogurt at 1 pakete ng tuyong hipon na itinago niya para gumawa ng arroz caldo. Sa bawat pagkakataon na sinasabi niya ito, napakahinang kanyang boses. Para bang dinadoubt niya ang kanyang sarili. Pakiramdam ko ay puno pa ito nang inilagay ko. Kakaiba. Isang gabi ay hinila niya ako sa balkonahe at tahimik na nagtanong, sa bahay ninyo, may bumabangon ba ang hating gabi para kumain? Natawa ako habang nagpapatuyo ng tuwalya. Si Jojo, nay, madalas siyang kumain ng mingang hating gabi, siguro gutom siya. Nag-isip ang aking ina ng sandali bago nagsabi, kumain man kumain, ngunit bakit laging ang mabinibili ko ang kinukuha? Nagsimulang hindi ako comfortable. Nag-isip ka ng masyadong marami, nay. Nakatira tayong makakasama. Ang pagkain sa ref
ay para sa lahat, sinuman ay maaring kumuha. Tumingin siya sa akin, gumagalaw ang malabi niya na parang gustong magsabi nga isang bagay, ngunit sa huli ay tumahimik na lang. Mula noon ay naging mas tahimik ang aking ina. Nagpapatuloy pa rin siyang gumising ng maaga para magluto, nagpapatuloy pa ring magwalis ng bahay, at nagtutulong sa akin sa pagtuping ng damit, ngunit ang kasayahan sa simula ng kanyang pagdating ay tila nawala na. Isang araw pakbalik ng trabaho, nakita ko siyang nakaupo ng mag-isa sa terasa sa itaas, hawak ang basahan ng pinggan, nakatayo ng isang oras nang hindi gumagalaw. Nagsimula akong makalinlangan. Noong Biyernes ng gabi, may selebrasyon ng opisina para sa quarterly, kaya huli akong umuwi. Pagbubukas kong pintong bahay, narinig ko ang boses ng aking biyenan na nagrereklamo sa kusina. Ang matanda naman, palay sa isa pa, sa kaunting adobo lang hanggang ganyan na. Maririnig ang pangungutya ni Jojo. Parang si Nay Kering dito ay gwardiya ng subdivision. Tumigil ako sa labas ng pintuan ng ilang segundo bago pumasok. Si Ronnie ay nakahiga habang naglalaruan ng telepono sa sala. Nang makita niya ako, itinanghal niya ang ulo. Kumain ka na? Tumango ako at nagtanong, saan na si Nanay? Sa silid. Nang dumaan sa kusina, lumingon ang aking biyenan na nakangiti. Hesti, sabihin mo sa iyong ina na huwag masyadong isaylong ang mga bagay na walang saysay. Sa bahay natin ay lahat ay relaxed. Kung patuloy siyang magbilang ng pagkain, hindi magiging komportable ang lahat. Hindi pa ako nakasagot. Nakialam na si Jojo. Baka bukas, kailangan pang ang pirma bago kumain ng yogurt. Para hong tumawa. Sinikap kong sumama sa paktawa ngunit nagsimulang sumakit ang aking tiyan. Nang gabing iyon ay pumasok ako sa silid ng aking ina. Muling inaayos niya ang kanyang damit sa loop ng maleta. Nanay, anong gagawin ninyo? Balak kong umuwi bukas. Nagulat ako. Ilang araw pa lang, uwi na agad. Ngumiti siya. Nakayuko pa rin ang mga mata niya sa tumpok ng damit. Nakatira kaming marami. Natatakot akong maging abala. Umupo ako sa tabing higaan. May nakasambit bangang sumama sa pakiramdam ninyo, Nay. Matanda na si Nay, anak. Ngunit hindi tanga. Naging tahimik ang silid. Mula sa labas ay maririnig ang ingay ng basurahan. Ang matagal na beep nito ay tumatarak sa tainga. Ilang sandali ay nagpatuloy siya, malaya. Nais ng nanay na tanungin kang tapat kulang ba ang pamilya ninyo ngayon. Natawa ako. Bakit ganyan ang tanong ninyo? Nay, nakitang nanay, kakaiba ang pagkawalang pagkain sa bahay na ito. Binili ng nanay ng karne para kay Gio. Kinaumagahan, kalahati na lang ang natira sa kahon. Minsan ay nagising ang nanay nga, 3:00 ng madaling araw, narinig ang bumubukas ng ref si Jojo yun siguro. Nakita ba siyang nanay? Itinanghal ko ang ulo. Ngunit nag-alinlangan ang aking ina ng matagal bago dahan-dahang nagsabi, nakita nga nanay ang iyong biyenan na nagdadalang bag pababa. Natulala ako. Nanay, nagkakamali kayo. Marahil nagkakamali rin ang nanay at umasa na nagkakamali ang nanay. Naramdaman ko ang bahagyang pangingilabot sa likod ko, ngunit sinikap ko pa ring itaboy. Ang aking biyenan ay nakakairita minsan, ngunit nakatira na siyang kasama ko ng mahigit 10 taon at tungkol sa pagkain ay hindi kailanman siya nagbilang. Bukod dito, ang kumuha ng pagkain mula sa ref ito ba ay isang bagay na seryoso na kinailangang itago. Bumalik ako sa silid ng may magulang na pag-isip. Si Ronnie ay abala sa kanyang telpono. Ikinuwento ko sa kanya ang hinala ng aking ina na madalas kukunin ang pagkain. Naku, ilang piraso lang ang karne, at ganyan na kagulo ang iyong ina, kasing halaga pang ginto. Ngunit sinabi niya, nanay na nakita niya si mama, ibinaba ni Ronnie ang kanyang telepono. Malaya sasabihin ko sa iyo, ang matatanda minsan ay may kakaibang pag-isip. Huwag mong hayaang ang maliit na isyong ito ay masira ang pagsasama sa bahay. Humiga ako sa tabing aking asawa. Nakatitig ang mga mata ko sa kisameng ang silit. Ang hangin ng aircon ay pakiramdam ay nagpapahirap sa akin. Hating gabi ay nauhaw ako at bumaba sa kusina. Nakasilaw pa ang ilawang kusina.
Pagdating ko sa hagdan, huminto ako. Ang aking biyenan ay nakatayo sa harap ng ref. Bahagya niyang binuksan ang pinto, isa-isang kinukuha ang malalagyan ng pagkain at inilalagay sa isang itim na tote bag. Si Jojo ay nakatayo sa tabi niya, hawak ang susi ng motorsiklo. Hindi pa ako nakahiyaw. Narinig ko ang biyenan kong bumubulong, kaunti lang kunin, baka mapuna ni Malaya, masama pa. Natawa si Jojo ng mababa. Alam ba niya, Nay, di ba naman? Nakatayo akong parang estatwa sa gitna ng madilim na hagdan. Ang hawakan ng hagdan ay malamig sa aking makamay. Walang laman ang aking isip nun. Mayroon lang kakaibang walang laman na pakiramdam. Para bang nasaksihan ko ang isang bagay na hindi dapat mangyari sa aking sariling bahay. Biglang nagliwanag ang screen ng telepono ni Jojo. Isang mensahe ang lumitaw ng napakalinaw sa kadiliman. Nay, huwag kalimutang magdala ng kaunting karne para kay Ate Ligaya. Ilang araw na walang ulam ang mga bata. Nakatayo ako sa hagdan ng napakatagal hanggang sa manigas ang aking paa at hindi na makakilos. Itinali nga aking biyenan ang bag ng mahigpit. Pagkatapos ay lumingon kay Jojo at nagsabi ng mababa ang boses, magmadali ka, malapit nang gumising si Ronnie. Inilagay ni Jojo ang telepono sa bulsang kanyang shorts, naksuot ng sinelas at binuksan ang pintuan sa likod at lumabas. Ang tuno ngang bakal na pinto ay napiit ng napakahinahon, marahil ay hindi maririnig ang isang taong natutulog. Nakatayo pa rin ako nang hindi gumagalaw. Sa kusina ay ang aking biyenan na lang ang natira. Dahan-dahan niyang pinunasan ang makamay sa kanyang delantal, binuksan ang takip ng rice cooker, tumingin ng sandali, at pagkatapos ay pinatay ang ilaw. Noon lang ako napagtanto na ang kanyang likod ay mas yumuko kaysa dati. Ang kanyang mapuputing buhok na kasama ang madilaw na liwanag ng ilaw ay nagmukha na napakarupok. Biglang humupa ang galit sa loob ko. Kung ang nagnanakaw ay isang estranghero, sana ay bumaba na ako at humingi ng paliwanag. Ngunit ito ang aking biyenan, ang taong nakatira kasama ko ng mahigit isang dekada. Ang taong nagbantay sa buong gabi para alagaan si Gio nang siya ay may lagnat luslos ng bata pa siya. Ang taong kusang loob na pumunta sa palengke ng alas 5 ng umaga para makatulog pa ako ng kalahating oras bago pumunta sa trabaho. Bumalik ako sa silid ng puno ng makahalong damdamin. Si Ronnie ay marahan na hilik. Ang telepono niya ay nakaliwanag pa sa dibdib niya. Humiga ako, ngunit patuloy na umikot ang isip ko sa mensaheng kanina ko lang nabasa. Magdalang kaunting karne para kay Ate Ligaya. Si Ate Ligaya ay ang kapatid na babae ang aking asawa. Kasal siya at nakatira sa Cavite. Ilang taon na ang negosyo niya ay nahihirapan. Ang asawa niya ay naging driver ng jeep at pagkatapos ay nawalan ng trabaho. Minsan ay tumawag siya para manghiram ng 5,000 piso. Sinabi niyang ibabalik sa katapusan ng buwan. Ngunit mahigit isang taon na ang lumipas at walang balita, hindi ko rin sinabing humingi dahil natatakot akong masira ang relasyon. Ngunit ang manghiram ng pera ay isang bagay. Ang tahimik na kumuha nga bagay mula sa bahay para ibigay ay isa pang bagay. Sa buong gabing iyon, hindi ako makatulog. Malapit nang magumaga bago ako nakatulog ng sandali, pagkatapos ay narinig ko ang aking ina na umubo sa pasilyo. Bumangon ako at binuksan ang pinto. Nagdadala siyang supot ng basura pababa na yumuyuko. Hayaan ninyo na, Nay. Kaunti lang naman. Kinuha ko ang supot mula sa kanya. Nang mahawakan ko ang kamay niya, nagulat ako dahil napakalamig nito. Nakatulog ba kayo? Nay, umiwas siya sa aking tingin. Ang mga matatanda ay kaunti lang ang tulog. Gustong ko sanang ikuwento ang nangyari kagabi, unit nagatubili. Hindi ko alam kung bakit naging mabigat ang aking bibig. Ang pakiramdam na napit sa pagitan ng asawa at sariling ina ay nagpapahirap ng pahinga sa akin na parang may batong nakahiligan sa dibdib. Nang umaga, ang panahon sa bahay ay normal pa rin, parang walang nangyari. Ang aking biyenan ay nakaupo na naguring gulay sa terasa. Si Jojo ay nakahiga ng walang pakialam habang naglalaruan ng telepono. Si Ronnie ay uminom ng kapat nagaanda na para pumunta sa kliyent. Ako na lang ang nararamdamang kakaiba ang lahat.
Habang kumakain, nakuha si nanay ng isang piraso ng itlog para kay Gio at malambing na nagtanong, saan ang gatas na binili ng lola para sa iyo, Gio? Naguluhan si Gio, hindi pa ako nakakaubos ng kahit isang kahon, lola. Malakas na inilapak ng aking biyenan ang kanyang kutsara sa mesa. Ay nako, nagsisimula na naman. Biglang naging tahimik ang mesa. Ngumiti ng mapanira si Jojo. Baka sinay caring dahil accountant si Malaya, nasanay na mag-imbentaryong makalakal. Namula ang mukhang aking ina. Yumuko siya at kumukuha ng kanin. Ngunit makikita na nanginginig ang kanyang nakamay. Hindi na ako mapihil pa. Jojo, mag-ingat sa salita mo. Nagbibiro lang naman ako, ate, sensitibo naman. Tumingin si Ronnie sa akin, bumaba ang kanyang boses. Tara na, kumain na. Tumingin ako sa aking asawa. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ang kakaibang titik na umiwas sa akin. Natapos ang tanghalian sa mabigat na kapaligiran. Nang gabi ay mas maaga akong umuwi mula sa trabaho kaysa karaniwan. Bago pa man ako makaparada ng motorsiklo, narinig ko na ang tawanan mula sa kusina. Pumasok ako at nakita ang aking biyenan na nagbabahagi nga kare-kare sa 3 maliit na plastik na lalagyan. Isa ay inilagay sa mesa at ang 2 ay nilagay sa magkahiwalay na bag. Nagulat siya nang makita niya ako. Ay, maaga ka na ngayon. Tinitignan ko ang bag. Para saan, mama? Ibibigay ko kay Ligaya, kaunti lang. Sinabi niya ito ng napakanatural, parang hindi ito isang bagay na mali. Sinikap kong pigilan ang aking boses na manatiling mahinahon. Kung gustong mama na magbigay, maari namang sabihin sa akin muna. Nanahimik siya ng ilang segundo, pagkatapos ay humila ngang upuan at umupo. Malaya, napakahirap talaga ni Ligaya ngayon. Parehong bata niya ay nag-aral pa, kailangan ng makain. Kahapon ay tumawag siya sa akin habang umiyak. Ngunit hindi naman namin ipinagbabawal ang mama na tumulong. Basta bawat pagkakataon na binabanggit ang tungkol sa pera, tinatahimik ko ito. Nagkukusa na ako magtanong, natigilan ako. Totunga, madalas akong umiwas. Hindi dahil madamot kundi dahil ang mga bagay na paulit-ulit na pagpapahiram at pagbabalik ng pera ay madaling lumihang problema. Nagtatrabaho ako at nakikita ko ang aking suweldo bawat buwan na nahahati sa iba't ibang gastos. Matrikula ni Gio, kuryente, tubig, bayad sa bahay. Bawat tumawag si Ate Ligaya, pagod na ako bago pa man ako sumasagot. Matagal akong tinitigan ng aking biyenan bago dahan-dahang nagsabi, alam ng mama na mabigat din para sa iyo, ngunit ang makita ang sariling dugo na nagugutom, hindi kayang tiisin ng mama. Umupo ako sa harapan niya. Kung sinabi ng mama noon pa, walang masisama sa loob ng sinuman. Ngumiti siya ng mapait. Sa tingin mo ay hindi na nasubukan ng mama na magsalita. Nanahimik ako. Lumingon siya sa labas ng bintana. Noong nakaraang buwan, tinanong ng mama si Ronnie tungkol sa pagtulong kay Ligaya ng kaunti para sa bayad sa renta. Sinabi niyang kausapin muna ang asawa. Pagkatapos nun ay wala ng balita. Nag-init ang aking mukha, hindi dahil sinisisi ako, kundi dahil talagang hindi ko naalala ang pangyayaring iyon. Ang buhay ko nitong nakaraang buwan ay paikot tulad ng trompo. Nagtatanggal ng empleyado ang kumpanya, nagtatambak ang trabaho sa aking mesa. Si Gio ay haharapin ang graduation exam, hindi tiya ang kita ni Ronnie. Minsan ay nais ko na lang natahimik ang lahat ng bagay sa bahay para makahinga ako. Tinitingnan ko ang bag ng pagkain sa mesa. Biglang hindi ko alam kung kanino dapat magalit. Noon naman ay bumagyo ang pintuan sa harap. Pumasok si Jojo, pula ang mukha sa kalasingan. Ay, may pulong ang pamilya pala. Itinulak ang kanyang sinelas sa isang tabi at nakaupo nang walang pakialam sa upuan. Amoy alak ang buong kusina. Kumunot ang kilay ng aking biyenan. Saan ka nang galing ganyan na oras? Nahanap ng trabaho. Ngumiti ng mapanira si Jojo pagkatapos ay lumingon sa akin. Ate Malaya, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi ako nagnanakaw. Biglang nag-freeze ang lahat. Hindi pa ako nagsasalita. Hinila na niya ang bag palapit sa kanya. Ilang piraso lang ngang karne.
ginagawang gulo sa bahay na ito. Ngayon, kahit kumain ng kaunting karne, kailangan pang magulat. Naging malamig ang aking boses. Jojo, hindi ako nagsalita tungkol sa pera sa iyo. Ngunit ang tingin mo sa amin ay parang kami ay nakikipagsapalaran. Natawa siya. Ang mapulan niyang mata ay matamang tumingin sa akin. O, naalala ko, kami nga ay nakikipagsapalaran. Nagalit ang aking biyenan ng bahagya. Tama na. Ngunit lalo pang nagpasigla si Jojo. Ang bahay na ito ay pag-ari naman ni ate lahat. Si Ronnie ay pangalan lang, walang kapangyarihan. Tumayo ako. Lasing ka na, umalis ka na. Malinaw na malinaw ang aking isipan. Sumandal siya sa mesa. Paos ang kanyang boses. Ang bahay na ito ay nabilhan dahil ibinenta ang lupa sa probinsya. Si mama ay nagbigay rin ng pera, hindi lang si ate. Natulala ako. Sa loob ng maraming taon, walang sinuman ang nagsabi nito sa harapan ko. Nang ikasal kami, sinabi lang ni Ronnie na ibinenta ng kanyang ina ang isang piraso ng lupang mana para tulungan kaming bumili ng bahay at ibabalik niya ito sa kalaunan. Akala ko ay matagal na yun na reglo. Tuwirang tumingin sa akin si Jojo, ngumiti ng liko. Ngayon, kukuha lang ang kaunting pagkain ang mama para sa sarili niyang anak. Itinatrato mo siya parang magnanakaw. Tumayo at hinila ang aking biyenan ang kamay ng kanyang anak. Pasok ka na sa kwarto. Malakas na itinawil ni Jojo ang kamay niya. Natatakot ba ang mama? Sabihin mo na lahat ng sabay-sabay. Itinuro niya ang paligid ng bahay. Ang buong bahay na ito ay matagal na nabubuhay sa pamamagitan ng mukha ni Ate Malaya. Umayat ang dugo ko sa ulo. Noon naman ay maririnig ang boses ng aking ina mula sa labas. Malaya, saan ang madamit na pinatuyo? Anak, nakalagpas lang siya sa kusina at agad na huminto dahil naramdaman niya ang tensyong parang sirang gitara. Lumingon si Jojo sa kanya, ngumiti ng mapanira. Nay, huwag nang magbantay pa ang ref. Kami talaga ang kumukuha. Nanatiling walang galaw ang aking ina, hindi pa ako nakakaganti ng reaksyon. Hinila na ni Jojo ang upuan at tumayo, lumakat ng hilo-hilo at dumaan sa kanya. Ang malaki niyang balikat ay tumama sa aking ina ng malakas, na nagdulot sa kanya na matumba at ang likod niya ay natamaan sa sulok ng ref. Blag, maririnig ang tunog ng banggaan. Agad akong tumakbo para hawakan ang aking ina at nakita ang puting mukha niya, hawak ang dibdib niya, hinahabol ang hininga. Nagpanik din ang aking biyenan. Nay Karing, okay lang ba kayo? Sinikap nga aking ina ng umiti, ngunit nanlalagas ang kanyang ngalabi. Wala, okay lang. At pagkatapos ay bumagsak ang katawan niya sa harap ko. Lumuhod ako sa malamig na sahig na tila. Niyakap na aking magakamay ang aking ina. Mabilis na tibok mo puso ko. Nay, puti ang kanyang mukha, nakasarado ang mamata, hinto-hinto ang pahinga, nakabitin pa rin ang basahan sa kanyang nanginginig na braso, nanigas ang aking biyenan sa tabi niya, nanginig ang kanyang labi. Diyos ko! Naktindig si Jojo na ngayon ay naising maksimula, umatras ng 2 hakbang, putla ang mukha ng walang dugo, hindi ko sinadya. Itinanghal ko ang ulo, kunin ang sasakyan. Ang aking boses ay lumabas ng napakapaos na nagulat pa ako sa sarili ko. Biglang nakpanik ang buong bahay. Tumakbo si Ronnie mula sa itaas. Nang makita niya ang takpo, agad niyang kinuha ang aking ina. Kinuhang aking biyenan ang bag, nanginig ang kanyang makamay hanggang sa mahulog ang susi. Nang gabing iyon, puno ang ospital. Ang amoy ng disinfectant na halo ang ingay ng mga slipper sa pasilyo ay nagpapagana sa aking ulo ng sakit. Ang aking ina ay dinala sa emergency room dahil sa biglang pagtaas ng presyon na dugo kasabay na hinahabol na hininga. Sinabi ng doktor na mapalad na kami na nakadalang sa tamang oras. Naupo ako sa pasilyo, parehong makamay ko ay malamig na parang yelo. Nagbigay si Ronnie sa akin nubuto no tubi, uminom ka muna. Hindi ko ito kinuha, naupo siya sa tabi ko, bumaba ang kanyang boses, si Jojo ay mainitin, ngunit walang masamang intensyon. Lumingon ako sa aking asawa. Sa tingin mo ay hindi pa sapat ang pagkakita sa aking ina na nabagsak ng ganyan. Nakumpas si Ronnie ng mahigpit ang makamay.
Alam ko, ngunit kailangan mong maunawaan din ang kalagayan ni Mama at ni Jojo. Maunawaan ang ano, biglang tumaas ang aking boses. Ilang tao sa paligid ang lumingon. Binaba ko ang boses, ngunit nakasara pa rin ang lalamunan ko. Maunawaan tungkol sa tahimik na pagkuha ng pagkain mula sa bahay sa hating gabi o maunawaan tungkol sa pagtulak sa isang matanda. Wala gustong ganyan, ngunit nangyari na. Nanahimik si Ronnie. Sa unang pagkakataon matapos maraming taon ng pagsasama, naramdaman ko ang napakamalinaw na distansya sa pagitan namin. Ang distansyang ito ay hindi maingay, hindi pumapuputok, ngunit malamig at malalim tulad ng maliit na bitak sa ibabawan salamin. Halos isang oras na ang lumipas nang lumabas ang isang doktor. Pamilyang pasyente, agad akong tumadyo. Ako, Doc, matagaw na itong ginagitis, energy alta presyon gunit, hindi regular na uminong energy, gamot. Natulala ako. Nay, may alta presyon pala siya, Doc. Tumingin ang doktor sa record at huminga ng malalim. Mayroon pa ito sa lumang medical na record. Ilang buwan na, malaki ang pagbabagong presyon ng dugo nito. Lumingon ako sa aking biyenan. Malalim siyang yumuko. Hindi ko ito nalaman. Mula nang mamatay ang aking ama, lagi na lang sinasabi ng aking ina na malusok siya. Minsan ay gusto ko siyang isama sa pagpapatingin. Tumawa pa siya, matanda na. Kung magpatingin ay makakatakpo pa ng ibang sakit, mapupunta ang pera. Akala ko ay nagbibiro siya. Nagbigay ang doktor ng ilang tagubilin at umalis. Naupo akong nang lupaypay sa upuan. Ang pagsisisi ay nandaray ng aking dibdib. Sa lupngong isang linggo na ito, tahimik na pinigilan ng aking ina ang lahat sa aming bahay. Habang ako ay abala lang sa pagpapanatilingang mapagpakunwaring pagkakatugma, malapit ng hating gabi, ang aking ina ay inilipat sa ward. Gumaling na siya, ngunit lubha pa rin siyang mahina. Nang makita niya ako, sinikap niyang ngumiti. Bakit ka umiyok? Noon lang napagtanto na umiyak nga pala ako. Mabilis kong pinunasan ang maluha at inayos ang kumot niya. Masakit pa ba, Nay? Gumaling na ba? Nakatayo ang aking biyenan sa dulo ng higaan. Nakakapit ang dalawang kamay niya. Nay Caring, humihingi akong paumanhin. Tumitig ang aking ina sa kanya ng matagal. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsabi, maliit na bagay lang naman iyon. Ang katahimikan ng boses niya ay lalo pang nagpasama sa akin. Kung nagalit siya o nagsisi, marahil ay mas madali ko itong tatanggapin. Ngunit nakahiga na lang siya ng tahimik, nakatitik sa puting kisame na parang sobrang pagod na para makipagtalo pa. Si Jojo, na nakatayo sa labas ng pintuan mula kanina, ay sa wakas ay pumasok. Nay Caring, humihingi po akong tawad. Lumingon ang aking ina sa kabila. Nanatiling walang galaw si Jojo ng ilang segundo bago dahan-dahang lumabas sa pasilyo para manigarilyo. Nakita ko ang kanyang likod, nalito ang puso ko. Hindi buo ang kasasamaan ni Jojo. Nang kamakailan lang ay nagiwalay siya. Minsan siyang nakaupo sa balkonahe na nagiinom ng beer ng mag-isa hanggang umaga. Minsan nang lasing siya ay umiyak siya. Nabigo talaga ako, Ate Malaya. Lalaking 3 dekada na, mataas at malaki at magasalita, nakaupo siyang tinatakpan ang mukha habang umiyak na parang bata. Naawa ako, ngunit ang awa ay hindi ibig sabihin na lahat ay maring patawarin. Nang umaga, sinamahan ni Ronnie ang kanyang ina at si Jojo pabalik sa bahay para kumuha nga bagay. Ako ay nanatili sa ospital kasama ang ina ko. Ang silid ay puno lang ng tunog ng aircon at mga hakbang ng nar sa pasilyo. Nakaharap sa dingding ang aking ina na nakahiga. Pagkaraan ay nagsalita siya. Malaya. Oh, Nay, nakpagulo ba kita? Yumuko ako. Huwag nang magsalitang ganyan, Nay. Matagal nang nagsasama ang pamilya ng iyong asawa. Ngayon dahil sa aking pagdating ay nagkagulo, kinagat ko ang labi ko. Inilipat ko ang upuan ng mas malapit. Alam ng nanay kung bakit galit ang Hesti, napatigil ako at nagwasto. Alam ng nanay kung bakit ako nagagalit? Lumingon siya sa akin. Dahil kinuha nila ang pagkain. Tumigil ako sandali at nagpatuloy.
dahil pinasan ng nanay ang lahat ng mag-isa. Mabagal na kumukurap ang kanyang mga mata. Naalala ko ang aking kabataan. Napakahirap ng aming pamilya noon hanggang sa minsan ay inilaan ng aking ina ang lahat ng ulam para sa aming tatlo habang kumakain siyang malamig na kanin na may toyo. Noon ay naisip ko na ang lahat ng matatanda ay ganun. Nang lumaki na ako ang napagtanto ko. Mayroon mga taong buong buhay ay sanay na mag-atubili hanggang makalimot na sila kung paano magsalita para sa kanilang sarili. Ang aking ina ay ganitong uri ng tao. Huminga siya ng malalim. Natatakot ang nanay na mahirapan ka. Mas mahirap na ang nanay na nakahiga dito ang aking pakiramdam. Sa labas ng bintana ay nagsimulang umulan ng banayad. Ang mapatak ng tubig sa salamin ay gumagawa ng malungkot na tuktok. Inayos ko ang diaket ng ina ko at umupo na nakasandal sa dingding. Malapit ng magumaga ay nakatulog na ako nang hindi ko namamalayan. Nang imulat ang mga mata ko, may nakita akong nakatayo sa labas ng pintuan ng silid. Si Ate Ligaya. Bahagya akong nagulat dahil mula Cavite pa ang Cavite, halos 2 oras na biyahe. Pumasok siya na dala ang isang maliit na supot ng prutas. Nay Kering, kumusta na po kayo? Gumaling na po ba? Nakita ni Ate Ligaya ang aking ina na natutulog at hinila niya ako palabas ng pasilyo. Mas mapuputi ang kanyang mukha kaysa dati. Kumukupas na ang kulay ng damit niya sa bahay. Ang kanyang sinalas ay bali pa ang isa at itinali lang ng pansamantala ng goma. Nag-alinlangan siya ng sandali bago nagsabi tungkol sa pagkain. Hes, pasensya ka na. Naawa ang mama kay mama, kaya lagi siyang nagdadala ng pagkain. Sinabihan ko siya ngunit hindi siya nakikinig. Alam ko nang matagal na ito. Nanahimik ako. Oh, alam ko. Naramdaman ko na may nagsasara sa aking lalamunan. Nagmamadaling nagpaliwanag si Ate Ligaya. Hirap na hirap talaga ang pamilya ko ngayon. Hes, ilang buwan nang walang trabaho si Kuya Tama. Bayad sa paaralan ng mga bata, renta madalas ay miye na lang ang nasa bahay. Bumaba ang boses niya. Ngunit hindi ko sinabi sa mama na kunin ng palihim. Sumasandal ako sa dingding, tinitignan ang linya ng puting ilaw sa pasilyo. Kung kailangan ng ate, pwedeng magsabi naman. Mahirap sabihin, Hes, ngumiti siya ng malungkot. Ang tingin ng mga tao sa labas, parang maayos ang buhay ng aming pamilya. Ang asawa ko ay naging manager sa lungsod, maayos ang damit. Sino ang makakaalam na ngayon ay halos 1 milyong piso na ang aming utang. Bigla kong naintindihan kung bakit itinago ito ng aking biyenan. Natatakot siya na ituring ko ang kanyang anak na pabigat. Natatakot na mawala ang puri. Natatakot na maliiting kanyang manugang. Sa kanyang edad, maraming mas pipiliin na tahimik na tiisin ang masamang imahe kaysa kailangang lumuhod at mamalaymos. Hinukot ni Ate Ligaya ang kanyang mata at inilabas ang isang tumpok ng pera na nakabalot sa lumang diaryo mula sa kanyang bag. Ang prang ito ay ibinigay ng mama para sa tuition ni Tio nung 1 buwan. Ibinabalik ko. Tinitignan ko ang kulubot na pera ng may mabigat na puso. Itago ng ate. Hindi pwede. Itinulak niya ang pera sa akin. Dahil sa amin ay naging magulo ang lahat sa inyon bahay. Noon ay biglang nayanig ang aking telepono. Notification mula sa kamera sa pintuan. May tumatambok sa pintuan. Binuksan ko ang app para tingnan. Nagpakita ang screen ng isang babae na nakatayo sa harap ng bakuran ng aming bahay mula pa ngang madaling araw. Magulo ang buhok nito. Hawak nito ang kamay ng isang batang babae na mga 5 o 6 na taong gulang. Nang makita ni Ate Ligaya ang mukhang babae na iyon, biglang pumuti. Hinablot niya ang aking telepono ng napakabilis at halos mahulog. Puti ang kanyang mukha. Nakarating na talaga siya. Sino siya, ate? Niluno ni Ate Ligaya ang kanyang laway. Nakatitig pa rin ang kanyang mata sa screen ng kamera. Sa labas ng bakuran, ya-ya ng babae ang pintuan. Jojo, buksan mo. Jojo. Mabilis na kinuha ni Ate Ligaya ang aking telepono mula sa harap ng mukha ko. Halos mahulog. Maputi ang kanyang mukha. Ang dating asawa ni Jojo. Natihilan ako.
Mula nang maging manugang ko sa pamilya, isang beses lang ako nakakitang dating asawa ni Jojo sa isang handaan ngang lolo sa panig ng biyenan. Nang araw na iyon ay nakasuot ito ngang puting blouse. Malambot ang pananalita, tumulong sa pagdadala ng pinggan at umalis ng mas maaga. Narinig ko noon na nahiwalay sila dahil si Jojo ay mahilig sa bisyo. Ang kanyang kita ay naubos lang at mainitin ang ulo. Hindi na ako nagtanong pa. Sa isang maingay na pamilya, mayroon mga bagay na lahat ay alam ngunit walang gustong pag-usapan. Sa screen patuloy ang babae na tumatambok. Jojo, alam ko nandito ka. Ang batang babae sa tabi niya ay nagsimulang umiyak. Ibinabalik ng telepono ni Ate Ligaya sa akin, bumaba ang boses niya. Ang batang iyon, si Nicha, anak ni Jojo. Malabong na alala ko, parang mula nang magiwalay sila, napakabihirang pumunta ni Jojo sa anak niya. Hindi dahil hindi niya mahal, kundi dahil mahirap siya. Ang mga matatanda, minsan ay kakaiba walang pera at nakakaramdam na pakawalan na karapatan bilang magulang at sa huli ay lalo pang tumakas hanggang sa maging estranghero. Agad akong tumawag kay Ronnie. Sa kabila, mabilis na sinagot ang tawag. Halo, Malaya. Ron, may problema sa bahay. Matapos kong ikwento ang lahat, nanahimik si Ronnie ng ilang segundo. Okay, uwi na ako ngayon. Tiningnan ko ang relo 5 umaga pa lang. Nasaan ka? Sa bahay. Nagulat ako. Hindi ka pa umalis sa trabaho. Oh, kakaiba ang boses niya. Parang hindi natulog ng buong gabi. Ibinaba ko ang tawag at bumalik sa silid. Natutulog pa rin ang aking ina. Humiling kay Ate Ligaya na bantayan siya ng sandali habang umuwi ako. Mahal pa rin ang ulan. Masiksik ang daan noong umaga, ngunit mabigat ang aking puso. Mula nang dumating ang aking ina, lahat ng problema sa bahay ay parang isang kulot na sinulit na dahan-dahang nag-usad. Dati ay naisip ko na ang aming pamilya, kahit hindi mayaman, ay tahimik na namumuhay. Ngayon ay nalaman ko na ang tinatawag na katahimikan ay minsan ay mga problemang sadyang itinatago para mapatuloy ang buhay. Nang makarating na ako sa may dulong daan, talagang nakita ko ang babae na nakatayo sa harap ng bakuran ng aming bahay. Si Nicha ay nakaupo sa maliit na maleta na kulay rosas. Namamaga pa rin ang mamata niya. Nakikipag-usap si Ronnie sa kanya. Si Jojo ay nakaupo sa terasa na malalim na nakayuko habang patuloy na nanigarilyo. Ang aking biyenan ay nakatayo sa bakuran, pagod ang mukha na parang tumanda ng ilang taon sa loob ng isang gabi. Nang makababa lang ako sa motorsiklo, lumingon agad sa akin ang babae. Ate Malaya, tumango ako. Kinagat niya ang kanyang labi ng mahigpit pagkatapos biglang yumuko. Pasensya na po. Ate, maaga pa ng kagulo. Malambot ang kanyang boses at halatang probinsyana, ngunit paos, hindi pa ako nakapagsalita. Hinila na niya si Nicha para tumayo, sumara, nak sa tita. Nahiyang nakpugay ang bata. Payat ito ng husto, nakasuot ng lumang diaket na medyo maikli ang manggas, gulong-gulo ang buhok na nakatali. Lumapit sa akin si Ron niya. Pumasok ka muna. Ano iyon, Ron? Tumingin siya kay Jojo at huminga ng malalim. Gusto ni Tari na iwanan si Nicha ng ilang araw. Lumingon ako sa babay. Ah, Tari pala ang pangalan niya. Piniga ni Tari ang tali ng kanyang bag. Usahin ng mayaring ang pinaupahan ate. Wala akong ibang lugar para maiwan si anak. Hindi pa ako natatanggap ng sweldo sa bagong trabaho. Biglang nagsalita si Jojo na nakaupo ng walang imik. Para saan mo siya dinala dito? Wala akong para alagaan siya. Tumingin ng diretso si Tari kay Jojo. Ikaw ang ama niya. Anong ama? Ang hukuman ay nakpasya na ikaw ang may pag-alaga. Sa pagdinig mo ay nangako kang magpadala ng pera bawat buwan. Tumawa ng mapanira si Jojo. Wala akong pera. Wala kang pera ngunit mayroon para sa alak. Namula ang mukha ni Jojo. Nakialam ang aking biyenan. Tama na, huwag nang megaway ng umaga. Yumuko si Tari at inihaplos ang buhok ng anak niya at nagsabi ng napakahinahon, ayaw ko talaga nang pumunta dito.
Ngunit kagabi ay nakalawit-lapit ang may-ari ngang pinaupahan sa pintuan. Hiniling ko pa ngang 1 linggo ngunit hindi ibinigay. Hanggang doon, namula ang kanyang mata, ngunit sinikap niyang pigilan. Nakatayo akong hindi gumagalaw, nalilito ang puso ko. Sa ngayon ay nakita ko lang ang isang panig ng kwento ng pamilyang ito. Ngayon ay biglang may lumabas na isang ina at anak na nabasa sa labas ng bahay. Naramdaman ko na ang lahat ay hindi kasimple ngang inakala ko. Tiniktik ni Jojo ang lata ng inumin sa paanan niya. Kung kaya mo, dalhin mo siya. Hindi ko patas nang iwanan mo siya dito. Kasalukuyan ay inooperata ang puso ng mama. Dinala mo pa ang bata dito. Pagkatapos matapos ang katagang iyon, umiyak si Nicha. Niyakap ngang bata ang paang kanyang ina ng mahigpit. Ang maluha at uhog ay gumagapang sa mukha niya. Ayoko pong manatili sa hindi kilalang tao, ma. Ang iyak ng bata ng umaga ay napakamapanakit na natigilan ang aking lalamunan. Lumingon ang aking biyenan sa kabilang dako na pumupunasan ng luha habang si Jojo ay nakatayo ng parang iniistaw. Marahil noon na niya talagang nakita ang kanyang anak ng mabuti. Ang bata ay mas payat kaysa sa huling pagkakataon na nakita sila sa isang handaan nung nakaraang taon. Kahit ang sinalas ng bata ay naibalik na ang manipis na isang panik. Hinila ni Ronnie ako pasok sa loop. Balat na hayaan silang manatili ng ilang araw. Tumingin ako sa aking asawa. Humingi ka bang pahintulot sa akin? Nanahimik siya. Natawa akong pagod. Sa loob ng 1 linggo, lagi na akong huli na makaalam ng lahat ng nangyayari sa bahay na ito. Nagayos ni Ronnie ng buho niya na magulo. Natatakot ako na isipin mong pabigat lahat ang pamilya ko. Tinitigan ko ng diretso ang aking asawa. At ngayon, paano na? Hindi siya makasagot. Sa bakuran ay maririnig ang boses ni Tari. Ilang araw lang po ang hinihingi ko. Kapag nakakuha ng sweldo, susunduin ko si Nicha. Nakasandal si Jojo sa haligi ng bahay. Pula ang mata niya sa kakulangan ng tulog. Pagkatapos ay pinapasok na aking biyenan ang lahat. Nang papasok na kami, hinila akong biyenan ko sa gilid. Malaya, lumingon ako, nagalinlangan siya ng matagal bago nagsalita. Kung kailangan ng pera, mayroon pa akong kaunting ginto ang mama. Tinitigan ko siya, kumapit ang puso ko. Ang babaeng dati ay pinaghihinala ang palihim na kumuhang pagkain sa bahay, ngayon ay nakaupo na nagbibilang kanyang ginto para iligtas ang kanyang anak. Marahil ang pagiging isang ina ay ganun talaga. Kahit na ang anak ay 50 taon na, sa isip nila ay lagi pa rin itong isang maliliit na bata na kailangang ingatan. Marahil na umiling, subukan muna namin, Nay. Bahagya siyang humawak sa aking kamay ng mas matagal at bumubulong, huwag masyadong palakihin ang galit kay Ronnie. Hindi pa ako nakasagot. Mula sa labas ng bakuran ay maririnig ang beep ng kotse. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng bahay. Isang lalaking may malaking tiyan ay bumaba na nakasuot ng puting kemeja na may malaking gintong kwintas sa lig. Kilala ko siya agad dahil ilang beses akong nakakita sa mga gawaing espesyal ng kumpanya ni Ronnie. Siya ay si Ador, boss ng aking asawa. Nang pumasok sa bakuran, tumingin siya sa paligid at pagkatapos ay malakas na hinila ang kamay ni Ronnie palabas para makausap. Sumunod si Ronnie, ngunit hinarangan ko siya. May nangyari ba? Tumingin si Ador sa akin, nahiyang ngumiti. Usapan ito nga lalaki. Pinigtas ko ang kanyang sinabi, pero ang aking pamilya ang naukol dito kaya dapat marinig ko. Nanahimik siya ng ilang segundo, pagkatapos ay humilang ang upuan at umupo. Lumapit din si Jojo. Pumasok si Tari kasama si Nicha, ngunit nanatiling nakatayo na nakasulip sa likod ng pintuan. Nagsinidlan naga sigarilyo si Ador, sumungsin ng malalim at dahan-dahang nagsabi, ang nagdemanda ay gusto nang ihabla ng kriminal. Pumuti ang biyenan ko, Diyos ko. Nakumpas si Ronnie, dati ay sinabi nga Ador na pangalan lang ang pahiram sandali, isang salita na lang ako nahuli. Binabag ni Ador ang kamay niya sa mesa ng mainis. Ang may-ari ng lupa ay tumakas na kasama ang pera. Ako rin ay nailayo. Tinitigan ko siya. Magkano ang kailangan ngayon?
Nanahimik si Ador ng sandali at nagsabi, kung gusto ninyong makipagkasundo, kailangang maghanda ng ₱300,000. Natigmak ang aking tainga. Nang asar si Jojo, hold up na yun. Lumingon si Ador. Sa tingin mo ba ay masaya ako? Lahat ng sulat-sulat ay nasa kanila ngayon. Nakaupo si Ronnie nang hindi gumagalaw na parang isang taong nawalan ng kaluluwa. Tinitigan ko ang aking asawa at sa unang pagkakataon ay talagang natakot ako. Hindi takot na maging mahirap, kundi takot na ang lahat ng matagal ko ng pinagalagan sa loob ng maraming taon ay maguguho dahil lang sa ilang pirasong ang papel. Lalo pang bumuhos ang ulan sa labas. Malakas ang agos ng tubig mula sa bubong trasa. Noon ay biglang tumayo ang aking biyenan at lumakat papasok sa kanyang silid. Ilang minuto pa ay bumalik siya na may hawak na lumang kalahating lata na berde, ang kulay na mahigpit na niyayakap at pagkatapos ay malakas na inilapag sa mesa tapat sa aking mukha. Klang, magmamahigang sumipain ang lumang kalahating lata na may berdeng kulay sa mesa. Buong silid ay sabay-sabay na lumingon. Nakatayo ng tuwid ang aking biyenan sa gitnang sala. Basa pa rin ang kanyang maputing buhok dahil mabilis siyang tumakbo sa labas kanina. Ang makamay na nakapatong sa kahon ay nanginginig, ngunit kamanghamanghang kalmado ang kanyang mga mata. Mayroon pa ang mama dito. Paos ang boses niya, walang naksalita. Sumalunga si Ador sa upuan. Halos maubos na ang sigarilyo niya, ngunit nakapit pa rin sa pagitan ng dalawang daliri. Matamang tinitingnan ni Jojo ang kahon, parang nahulaan na niya ang laman. Habang si Ronnie ay malalim na nakayuko, dahan-dahang binuksan ng aking biyenan ang takip. Sa loob ay mayroon ilang ginto na nakabalot sa lumang diaryo, isang passbook na kupas na ang takip, at isang tumpok ng pera na nakataling garter. Nanahimik ako. Sa loob ng maraming taon ng pagsasama, hindi ko alam na mayroon pa siyang iniingatan na lahat ng ito. Unang nag-react si Jojo, nagulol na si Mama, hindi tumingin ang aking biyenan sa anak niya. Para saan pa itago? Matanda na ang Mama, para saan pa itago? Maliwanag ang boses niya ngunit nakpapakana sa buong silit na matihil. Tumayo si Ronnie. Hindi ko kukunin iyon. Kung hindi kukunin, hayaan ng mahuling pulis. Sige, bumaksak ang katagang iyon ng mabigat. Nakita kong nanigas ang balikat ng aking asawa, marahil sa unang pagkakataon ay talagang natakot siya. Hindi na lang malabong pag-aalala, kundi takot ng isang taong nakakita ng butas sa harap niya at hindi alam kung may paraan pa ba para umiwas. Piniktas nege sigarilyo si Ador sa ashtray. Nay, sasabihin ko muna, ang halaga na ito ay marahil ay hindi pa sapat. Humilang upuan ang aking biyenan at umupo. Magkano ang kulang? Pag-isipan pa. Tumingin si Ador sa paligid at bumaba ang boses niya. Ang mahalaga ay ngayon ay makalikom muna ng bahagi para mapayag silang bawiin ang reklamo. Kung makarating na sa hukuman, magiging mahaba ang proseso. Tiniktik ni Jojo ang paa ng upuan ng mainit. Ador, sabi mo nun malinis ang masulat-sulat, niloko mo rin kami. Niloko, paano ngayon ang pananagutan ay napupukol sa aming pamilya? Nagsimulang mag-away ang dalawa. Umupo akong tahimik na tinitingnan ang kahon ng lata sa mesa. Walang laman ang isip ko. Ilang araw na ang nakaraan. Ang inaalala ko ay ilang piraso ng karne at yogurt. Ngayon ay nasa harap ko ang buong pamilya na nangangamba kung mapapanatili nila ang bahay na ito o hindi. Alam ngang buhay kung paano gisingin ang tao. Sa gitna ngang matinding sitwasyon, maririnig ang malinis na tawa ni Nietzsche mula sa labas, kasama ni Gio. Pinunta ngang bata sa hardin sa likod para tingnan ang maliit na ponggang isda. Ang marilinaw na boses ng batang iyon ay sumali sa silid na puno ng usok ng sigarilyo na nakpagana sa lahat ng nanahimik ng sandali. Lumingon ang aking biyenan sa labas. Naging malambot ang kanyang tingin. Nang bata pa si Jojo, sobrang gusto niya ng mga bata. Nanahimik ang lahat. Ngumiti ang aking biyenan ng malungkot. Dati, bago pa sila nahiwalay, araw-araw ay nagpapabiro siya ang litrato ni Nietzsche. Lumingon si Jojo sa kabilang dako, nanigas ang panga niya.
Naalala ko noon na isang beses hindi ko sinadyang makita siya sa balkonahe nag-inom ng beer habang paulit-ulit na pinapanood ang video ni Nietzsche na nagsasayaw sa paaralan. Noon ay naisip ko na may nanonood siya ng nakakatawa. Kakaiba ang mga lalaki minsan minamahal ng buo, ngunit ang ugali ay parang hindi nangangailangan ng sinuman. Tumayo si Ador, kailangan pa akong makipakita sa kabilang panik. Huwag kalimutang pumunta sa presensya ng pulis ngayong hapon. Tumango si Ronnie. Nang lumabas ang bisita sa bakuran, parang naubos ang hangin ng buong silid. Isinara ng aking biyenan ang kahon. Malaya. Itinanghal ko ang ulo. Kung kailangan talaga, ipagbili na ang bahay na ito. Pinutol ni Ronnie ang kanyang boses paus. Sinabi ko na huwag-hawakan ang bahay na ito. Matagal na tinitigan ng aking biyenan ang anak niya. Ang buhay ang mahalaga, ang bahay ay mahahanap pang muli. Nang marinig ang katagang iyon, halos masaktan ang ilong ko. Ang babae na ito ay sa buong buhay ay isa lang ang pinakamalaking ari-arian, ang bahay na ito. Ngunit ngayon ay handang ibenta ito para iligtas ang anak niya. Biglang naramdaman ko ang pagkaliit ko. Sa loob ng maraming taon ay naisip ko na ako ang pinaka-nagsasakripisyo sa bahay na ito. Ngayong araw na ito, nang hapon ay bumalik ako sa ospital na nagdadalang lugaw para sa aking ina. Nang pumasok sa silid, nakita ko siyang nakaupo na nagbabalat na mansanas gamit ang maliit na kutsilyo. Nanay, anong ginagawa ninyo? Puro higa ay sumasakit ang likod. Hinila ko ang upuan at naupo sa tabi niya. Kumusta na? Gumaling na? Gusto na nanay na umuwi bukas. Hindi pa. Ibinigay, nege doktor, nege pa hintulot. Gumagastos langgi sa ospital. Natawa akong pagod. Ngayon pa nag-aalala sa pera ang nanay. Matagal akong tinitigan pagkatapos ay tahimik na nagtanong, may problema sa bahay. Ano? Nanahimik ako. Narinig ng nanay saan? Nabuhay na ang nanay sa ganitong edad. Ang mukha ninyo lang ay alam ko na. Yumuko ako habang binubuksan ang lalayan ng lugaw, iniwasan ang kanyang tingin, maliit lang na problema sa negosyo. Maliit ang problema, ngunit parang nawalan ang kaluluwa ang mukha ni Ronnie. Hindi ako makasagot, ibinabang aking ina ang kutsilyo niya. Malaya. Nanay, kung talagang mahirap na, ipagbili na ang lupa sa probinsya. Nagulat ako. Ano ang sinasabi, nanay? Mayroon pang lupain na pamana mula kina lolo at lola. Seryoso ang nanay. Seryoso ba ang nanay na ibenta ito? Bahagya siyang ngumiti. Ang lupa, kung naingatan lang, mamamatay din ngang hindi madadala. Natigilan ang aking lalamunan. Sa buong buhay ng aking ina, ay pinangalagaan niya ang lupang iyon tulad ng pag-ingat sa huling alaala mula sa aking ama. Minsan ay may mag-aalok sa mataas na presyo. Matatak na tumanggi siya sa pagbenta. Ngayon ay sinasabi niya ito ng napakaliwanag. Nanahimik ako ng matagal bago nakapagsabi, hindi pa ako nakakarating sa puntong kailangan ng ibenta ang lupa ng nanay. Yun lang ang mayroon ang nanay. Tinitignan ko ang manipis na mga kamay niya. Sumasakit ang puso ko. Ang pagiging magulang hanggang sa katapusan ay iniisip lang nila kung ano pa ang may bibigay nila sa kanilang anak. Nang hapon na iyon habang nasa ospital pa ako, tumatawag ang aking telepono. Si Gio, nanginginig ang boses niya. Mo, nagtatalo si Lola at Tito Yoyo ng grabe. Agad akong tumayo. Ano ang ginawa ni Tito Jojo? Nagahagis ang gamit. Hindi pa ako nakatapos magtanong. Mula sa kabilang linya ay maririnig na ang boses ng aking biyenan na sumisigaw, Jojo, tama na. Tumakbo akong lumabas ng ospital. Masiksik ang daan, banayad na ulan na gumagawa sa trapiko na mabagal na gumagalaw. Sobrang pakabalisa ko na nanginginig ang aking mga kamay. Nang makarating na sa may dulong daan, maririnig na ang ingay ng away mula sa loob ng bahay. Naiparada ko ang motorsiklo bago pa man nakakabit ng kandado at agad na tumakbo papasok. Magulo ang sala. Ang mabasag na baso ay nakakalat sa sahig. Si Jojo ay nakatayo sa gitnang silid na mapula ang mga mata. Sa harapan niya, ang aking biyenan ay hawak ang dibdib niya. Hinihingal ang pahinga. Inakbayan ni Ronnie ang balikat ng kapatid.
Ngunit patuloy na nagpumigla si Jojo. Lahat ni Gito ay dahil sa mama. Natigilan ako. Ano iyon? Nakatayo si Gio sa malapit sa hagdan, maputi ang mukha, nakayakap si Tari kay Nicha sa sulok ngang silid, umiyak ng pagseselo ang bata. Nang makita akong aking biyenan, agad siyang lumingon sa ibang dako. Mahigpit na inakbayan ni Ronnie ang balikat ng kapatid. Nalaman niya na gusto ngang mama na ibenta ang ginto. Natawa ng paos si Jojo. Ibenta na, ibenta ang lahat, pinalo niya ang dibdib niya. Naubusan ng mama ang lahat para palakasin kami. Ngayon ano pa ang matitira para may ligtas? Nang marinig iyon, naramdaman ko ang lamig na kumapit sa katawan ko. Nagsalita ang aking biyenan nang nanginginig ang boses. Jojo, alam ngang mama na hindi mo alam. Tuwirang tumingin si Jojo sa ina niya, mapula ang nga mata. Nang ikasal si Ate Ligaya, ibinenta ng mama ang lupa. Nang kailangan ng puhunan ni Ronnie, ibinenta rin ng mama ang lupa. Ako? Paano na ako? Walang sumasagot. Ngumiti siya ng liko. Nagpahiwalay, walang trabaho, may utang. Ang sinasabi lang ng mama ay magtiis. Nanatiling walang galaw ang aking biyenan. Tinitigan ko si Jojo at sa unang pagkakataon ay malinaw kong nakita ang kanyang kirot. Hindi lang ugaling isang pasaway na bata, kundi damdamin ngang isang taong lagi na lang pakiramdam na napag-iwanan sa sariling pamilya. Hinahabol ang hininga si Jojo. Sino ang mahal ng mama? Sige, iligtas yung taong iyon. At pagkatapos ay inalisang biglang ang kanyang kamay mula sa hawak ni Ronnie, pumihit at lumabas na tumakbo sa ulan. Nakpanik ang aking biyenan Jojo, ngunit lumayo na siya. Biglang pinakawalan ni Nicha ang hawak sa ina niya at tumakbo nang humabol sa ama niya habang umiyak at tumatawag, "Tatay." Tumakbo ang bata nang napakabilis na nakita ko lang ang flash ng pink na diaket niya na lumabas ng pintuan. Sa labas ay bumubuhos ang ulan. Sumigaw si Nicha at tumakbo rin ako. Itinago ko ang bag sa upuan. Reflekso akong sumunod. Nalubog ang dulo ng daan ng hanggang bukong-bukong. Nakaparada ng sabog-sabog ang mga motorsiklo. Ang mataw ay nakakanlungan sa ilalim ng matindahan. Sa gitna ng puting ulan ay nakita ko si Jojo na mabilis na lumalakad. Si Nicha ay tumatakbong sumusunod. Ang maikling paa nito ay nagpapahuli sa kanya. "Tatay, antayin mo ako." Narinig ni Jojo ang pagtawag at huminto. Noon naman ay isang motorsiklo mula sa dulong daan ang kumukurba ng mabilis, umikot para maiwasang mabasa. Ang napakabiglang pag-ikot ay nagdulot na si Nicha na napatigil sa gitnang daan. Pakiramdam ko ay huminto ang puso ko. Bumulik si Jojo at agad na hinarang ang anak niya ng eksakto bago tamaan ng motorsiklo. Maririnig ang maingay na pagpreno. Iyon ang kumalat sa buong daan. Niyakap ngang bata ang lignaman niya, umiyak ngang pagseselo. Takot po ako. Nakatayo si Jojo ng parang estatwa sa gitna ng ulan. Ang dalawang kamay niya ay niyayakap ang anak niya ng napakahigpit hanggang sa lumabas ang maugat ng lik niya. Ang matigas na mukha kanina ay nawala. Iyon na lang ang natira, isang lalaking basa sa ulan na nanginginig dahil sa gulat. Halos natumba si Tari na kamakailan palang nakarating. "Diyos ko, anak." Niyakap niya ang anak niya habang umiyak, basa ang buhok niya at nanikit sa mukha. Nakatayo ako ng ilang hakbang mula sa kanila. Nasaktan pa rin ang dibdib ko sa gulat. Ang mataw sa daan ay nagsimulang magbukas ng pintuan, lumingap. Ilang nanay sa may dulong daan ay nagbubulong-bulong. Ang bahay ni Aling Nena ay may gulo naman uli. Si Jojo ulit sa maliit na komunidad ay ganon talaga. Kahit maliit lang na ingay ngawe, sa lupong 10 minuto ay alam ng buong daan. Yumuko si Jojo na hinuhukot ang sinalas ng anak niya at biglang umupo nang nakaangkay sa gitna ng ulan, walang nagsalita. Nakaupo na lang siya doon. Ang dalawang kamay niya ay hawak ang ulo. Ang tubig ulan ay bumabagsak mula sa buhok hanggang sa mukha niya. Ilang sandali pa ay marinig ang paos na boses niya. Ang bata ay bakit tumakbong humabol sa ama. Nagsasenggol pa rin si Nicha. "Kasi takot po akong maalis ka na naman, tatay." Ang maliit na katagang iyon ay nagpahinto sa lahat na nakatayo doon.
Itinanghal ni Jojo ang ulo. Ang namumulang mga mata niya ay matagal na tinitingnan ang anak. Para bang sa unang pagkakataon ay talagang nakintindihan niya kung gaano kailangan siya ng batang ito. Hinila ko ang kamay ni Tari, umuwi na tayo. Tumango siya, namumula pa ang mga mata. Nang bumalik kaming pumasok, ang aking biyenan ay nakatayo sa trasa, nakahawak sa haligi. Pagod ang muka parang tumanda, ng ilang taon sa loob ng isang gabi. Nang makita si Nietzsche, agad niyang hinila ito at pinunas ang buhok. Malamig. Oh, sumasandal ang bata sa yakap ng lola niya ng napakanatural. Tinitignan ko ang eksena, magulo ang puso ko. Mahal na mahal ng pamilyang ito ang isa't isa. Ngunit habang mas mahal nila, mas sinasaktaan din nila ang bawat isa. Nang gabing iyon, tahimik na tahimik ang bahay. Si Ronnie ay pumunta sa opisina ng pulis hanggang hating gabi. Ang aking biyenan ay nagsakit ng ulo at maaga na pumasok sa silid. Si Gio ay nag-aaral sa itaas. Ako, si Tari, at si Jojo na lang ang natira sa kusina. Naglalabang pinggan si Tari. Si Nietzsche ay nakatulog na sa sofa. Si Jojo ay nakaupo sa may pintuan, walang tigil na nanigarilyo. Nakita ko ang ashtray na puno upos. Sumesekip. Manigarilyo ka ba hanggang umaga? Natawa siyang mapait, hindi makatulog. Nagbuhos akong isang basong tubig at inilapag sa harapan niya. Uminom ka muna. Hinawakan ni Jojo ang baso ngunit hindi agad uminom. Ilang sandali pa ay paos niyang naksalita. Naka-excess na ako kanina. Hindi ako sumasagot. Nalam mo na naganap, ngunit ginawa mo pa rin. Yumuko siya. Sa labas ay ang ingay ng tubig ulan mula sa bubong ng lata na tumataga sa balde nga aluminyo. Maririnig ng malungkot. Biglang natawa si Jojo. Alam mo ba, ate? Nang bata pa, sobrang galit ko kay Ronnie. Bahadya akong nagulat. Galit bakit? Mas mahal ng mama siya. Sumasandal siya sa upuan. Tinitignan ang kadiliman sa labas. Mahirap ang pamilya natin noon, matalino si Ronnie. Kaya pinifocus ng mama na makapagtapos siya ng pag-aral. Tanga ako. Huminto ngang mas maaga sa pag-aral at naging manggagawa. Nanahimik akong nakikinig. Pagkatapos ay nagasawa siya sa iyo, bumiling bahay, nagkaroon ng matalinong anak. Habang ako ngumiti siya ng liko nagpahiwalay, kahit kwarto sa boarding house ay hindi ko napanatili. Huminto ang paglalaban ni Tari sa likod niya ng sandali, hindi lumingon si Jojo. Sa tutulang, nang bagong kasal pa, nagmamahalan talaga kami, nakatayo ng tahimik si Tari sa may lababo dahil sa pagiging palasing ko. Oh, pagkatapos nagsugal. Oh, at pinalo mo siya, naging tahimik ang buong kusina. Lumingon ako kay Jojo. Nakapigangang hawak sa baso hanggang namumuti ang makuko niya, lasing ako nun. Natawa si Tari ng kaunti. Tawa na mas malungkot pa sa pag-iyak. Ang lalaking pumapalo ang asawa ay laging ganon ang dahilan. Hindi na naktalo pa si Jojo. Malalim siyang yumuko bago biglang naktanong, si Nietzsche natatakot ba siya sa akin? Lumingon si Tari sa kabilang dako at pumunasan ng luha. Bawat gabi ay hinihintay kaniya. Natulala si Jojo. Bawat gabi ay nagtatanong siya, nasaan si tatay? Galit man ako sa iyo. Hindi ko alam ang isasagot. Naupo akong sa pagitan nila. Mabigat ang puso ko. Dati ay naisip ko na ang paghihiwalay ay ibig sabihin ng pagputol sa lahat. Ngayon nakita ko sila, naintindihan ko na may mga kasalan na gumuguho hindi dahil ubos na ang pagmamahal, kundi dahil hindi alam ngang isa kung paano mamuhay kasabay ng sariling kabiguan. Nang 10:00 ang gabi, dumating na si Ronnie. Pumasok siya na kupas ang mukha. Alam kong may problema. Sa kwarto, paus ang boses niya. Sinundan ko siya sa itaas. Nang masara ang pintuan, inilabas niya ang tumpo ng mga papel mula sa bag niya at inilapag sa higaan. Kinuha ko ito. Tibo ng malakas ang puso ko. May pirma ni Ronnie. May pulang selyo. Mayroon pang deed of sale. Tinitigan ko ang aking asawa. Ito ay lagay-lagay mong lahat. Hindi ba mo binasa? Naupo si Ronnie. Parehong kamay ay hawak ang ulo niya. Noon ay labis akong nagtitiwala sa tao.
Naramdaman ko ang galit na pumiktas. Matanda ka na, hindi ka bata. Bakit? Walang sinabi. Ang katahimikan na isang lalaki kapag alam niyang mali siya ay minsan ay nagpapagalit na higit pa kaysa anumang sagot. Ilang sandali pa ay nagsabi siya ng mababa, sinasabing ang kabilang panik na alam ko na may problema ang lupa ngunit ibinenta pa rin. Lumalamig ang aking laikot. Kung hindi sila pumayak na bawiin ang reklamo, itinanghal ni Ronnie ang ulo at tinitigan ako. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ang mamumula na mata niya na parang umiiyak. Kung may mangyari, ipagbili ang bahay na ito at dalhin si Gio sa bahay ng nanay mo muna. Natulala ako. Ano ang sinasabi mo? Iniisip ko na ito. Magkasabay ang pangalan natin sa titulo. Kung may pagbili, sapat siguro para sa kabayaran. Tumayo ako. Baliw ka ba? Bahay ito ni Gio. Paano na? Tinitigan ko ang lalaki sa harapan ko sa pagitan ng pagkalungkot at galit. Maraming lalaking Pilipino ay ganon. Buong buhay ay gustong dalhin ang pasanin ng mag-isa, hanggang sa mabali ang likod, upo ng nanglupaypay at magtutulak ng mga mahal niya sa buhay para lumayo at hindi madamay. Bago pa man ako makapatuloy, maririnig ang boses ngang aking biyenan na umuubo ng malakas sa ibaba. Pagkatapos, ay tunog ngang basong bumaksak at nabali. Parehong tumakbo kaming pababa. Nakatayo nang nakapegang sa mesa ang aking biyenan. Putla ang mukha. Nakakalat ang gamot sa sahig. Mabilis na niyakap ni Tarisia. Mama, anong nangyari? Hinahabol ang hininga. Nanginginig ang kamay niya habang itinuturo ang pintuan. Sa bakuran ay may sinag ng flashlight. At saka isang malakas na katok. Ginong Ronnie. Naktinginan ang buong silid. Lumakad si Ronnie at binuksan ang pintuan. Dalawang lalaki na nakasuot ng pangsibil ay nakatayo sa ilalim ng ulan. Malamig ang mukha nila. Pinakita ng isa ang isang sulat. Hinihingi namin ang Ginoong Ronnie na samahan kami sa opisina ngayong gabi. Lalong bumuhos ang ulan para bang lalo pang tumindi pagkatapos ngang katagang iyon. Hawak ni Ronnie ang sulat. Nanginginig ang kamay. Sinisiyasat ng sinak mula sa bakuran ang kanyang mukha. Makikita ang manipis na pawis sa noo niya. May problema ba, magaser? Iling lalaki sa harapan kang pintuan, doon na namin ipapaliwanag. Nangingisay ang aking biyenan habang hawak ang mesa. Ihusto ba ang aking anak, magaser? Tumingin sa kanya ang lalaki, bahagyang lumambot ang boses. Hindi pa, nay, magbibigay lang ng pahayag. Nang marinig ang salitang magbibigaying pahayag, pati na rin ang aming magalikod ay lumalamig. Lumagay sa harapan ngang kapatid si Jojo. Ang kapatid ko ay hindi tatakasan. Bakit kailangan pang gabi-gabi ang pagdating dito sa bahay? Bahagyang kumonot ang kilay ng isang lalaki. Kalmado, sir. Ang nagdemanda ay nagdagdag lang ng reklamong kamakailan, kaya kailangan naming agad na i-clarify. Huminga ng malalim si Ronnie at pumasok para kumuha ng diaket. Hinila ko ang kamay niya. Sasabay ako, sa bahay ka na lang. Sa tingin mo ba ay mapananatili ko ngayong sarili ko rito? Matagal na tinitigan niya ako at pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Bago umalis, yumuko siya at hinaplos ang ulo ni Gio. Sa bahay, sundin mo ang lola. Oh. Sinikap ng bata na tiisin, ngunit namumula ang mga mata niya. Tatay, huliin ba? Nanahimik ang buong silid. Huminto ng sandali si Ronnie, pagkatapos ay ngumiti ng mahirap. Ang tatay ay hindi gumawa ng masama, paano mahahuli? Ngunit hindi siya sigurado sa sariling boses. Sinundan namin ng dalawang opisyal papunta sa himpilan ng pulis halos hating gabi na nakakarayos ang hangin ng gabi. Nakaupo ako sa likod ng motorsiklo na mahigpit na yakapin ang diaket niya. Seryoso kang pupunta sa Cavite? Oh, mag-isa. Ayaw kitang lalo pang maladlad. Natawa akong pagod. Anong maladlad na pa ngayon? Nakurba na ang motorsiklo papunta sa dulong daan. Nakita ko ang isang anino na nakatayo sa harap ng bakuran ng aming bahay. Sa ilalim ng madilaw na sinag ng poste, ang aking biyenan ay nakatayo na mahigpit na niyayakap ang lumang tote bag sa dibdib niya. Nang makita kaming huminto, mabilis siyang lumakad.
Nakauwi na kayo. Naiparada ni Ronnie ang motorsiklo. Hindi pa natulog ang mama. Hindi agad sumasagot. Pagkaraan ay hinila ang kamay ng anak niya, nanginginig ang boses. Sasama ang mama sa iyo. Matapos ang insistensya ng aking biyenan na gustong sumabay kay Ronnie sa Cavite para hanapin ang lalaking si Wireng, wala sa aming nga bahay ang nakatulog. Ang aking ina ay nakasandal sa pintuan ng sala, nakatitik sa bakuran. Nang tumanggap na ang ulan, maririnig lang ang amoy ng basang lupa. Lumingon siya sa akin, hayaan mo na akong sumabay sa kanila. Agad akong umiling. Kamakailan lang ay lumabas ang nanay sa ospital. Sa bahay man ay hindi makakatulog ang nanay. Mahinahon at pagod ang boses niya. Sa huli, kinabukasan ay sina Ronnie at Jojo lang ang umalis. Bago lumakad palabas, yumuko si Jojo para tingnan si Nicha na natutulog pa sa sofa, na nahimik ng ilang segundo. Hinila ang kamay ni Tari, huwak ng mag-init ng ulo. Dahan-dahang tumango si Jojo. Iyon ang unang beses matapos ng matagal na nakita kong pumayag siyang makinig sa iba. Nawala na ang sasakyan sa dulong daan. Agad na pumasok sa silid ang aking biyenan at inilabas ang lahat ng mga kuwenta at sulat-sulat sa mesa. Nagsuot ng reading glasses nang nanginginig ang kamay. Sumulat ng bawat utang sa lumang kwaderno ni Gio. Tinitigan ko siya, natigilan ang lalamunan ko. Ano ang ginagawa ang mama? Magtataya ang mama. Kita-kita kung pwede pang humiram ng makano. Lumapit ang aking ina at naupo sa tabing kanyang kasama. Ang dalawang matandang babae, ang isa ay nakaramdam ng pagkakasala dahil sa ilang kahon ng pagkain. Ang isa ay nagalit ng todo para sa anak niya ay ngayon ay makasamang nakaupo na nagbibilang ng pera na parang magkakapatid. Dahan-dahang nagsalita ang aking ina. Mayroon pa akong isang pirasong lupa. Agad na umiling ang aking biyenan. Hindi ko papayagang ibenta ninyo iyon. Ngayon ba ay magbibilang pa tayo kung kani-kanino ang ano? Naging napakatahimik ng bahay. Wala nang away, wala nang mangiwas na tingin. Mayroon lang pakiramdam na sa wakas ay handa nang umupo ang lahat at harapin ang katotohanan. Malapit ng tanghali, tumawag si Ronnie. Paos ang boses niya sa kakulangan ng tulog. Nakita na, mahigpit na hinawakan ko ang telepono. Nagtatago siya sa bahayng kamag-anak niya. Narito na rin ang pulis. Ilang segundo akong nanahimik. Maayos na ba ang problema? Matagal na nanahimik si Ronnie bago nagsabi. Umamin na siya na lahat. Nahilo ang ulo ko. Matapos ang maraming araw na pamumuhay sa takot, may isang nagpapanagot na, ngunit bago pa man ako nakahinahon. Nagpatuloy si Ronnie, mananatili pa rin akong may multa dahil sa pagpapahiram ng pangalan at pagtanggap ng komisyon. Ipinikit ko ang mamata. Makano? Kailangang mabayad ng bahagi ng kabayaran sa mga biktima at administratibong multa. Ngunit kahit paano, nawala na ang banta ng pinakamalubhang kriminal na kaso. Nang lupaypay akong umupo sa upuan, nanginginig pa rin ang magakamay ko. Nakita nga, aking biyenan ang mukha ko at mahinahon na nagtanong, paano, anak? Natihilan ang aking lalamunan. Hindi ihuli si Ronnie. Agad na umiyak ang aking biyenan. Tahimik at masakit na pag-iyak ng isang taong matagal na nagpigil. Tahimik na nagbigay ng tisu ang aking ina sa tabi niya. Nang hapon na iyon, dumating sina Ronnie at Jojo nang magsisimula nang lumubog ang araw. Pareho silang mukhang tumanda ng 10 taon. Mayroon lang sa loob ng ilang araw. Pumasok muna si Jojo at nang makita ang ina niya, agad siyang lumuhod sa sahig. Nay, nagulat ang aking biyenan. Anong nangyayari sa iyo? Pasensya po. Sumibak ang boses niya. Mula ngayon, titigil na ako. Walang nagsalita. Malalim ang ulo niya sa sahig. Nanginginig ang mga balikat parang bata. Matagal na nanahimik ang aking biyenan, pagkatapos ay iniunat ang kamay para hilahin ang anak niya na tumayo. Ang lalaki ay hindi luluhold. Mahigpit na niyakap ni Jojo ang ina niya. Lumingon ako, sumasakit ang ilong ko. Nakatayo si Tari sa terasa, namumula ang mata, ngunit hindi umiyak. Si Nicha na lang ang hindi nakakaintindi ng anuman. Nang makitang umuwi ang ama, agad siyang tumakbo at niyakap ang paa niya. Tatay, nagbiling tinapay?
Nanahimik ang lahat ng sandali. Pagkatapos ay natawa ng paos si Jojo, wala ng pera ang tatay. Pinagilit ng bata ang ulo. Bukas na lang. Sumabok ang malilit na tawa, sabong silit makan ngunit nakakulong. Matagal nang hindi na punong tunay na tawa ang bahay na ito. Ang maaraw na sumunod ay unti-unting nagsimulang magbago. Hindi ibig sabihin na natapos agad ang lahat ng problema, ngunit bawat isa ay nagsimulang ayusin ang sarili ng dahan-dahan. Ipinagbili ni Ronnie ang relo na pamanang ama niya, kasama ang natirang gintong aking biyenan para bayaran ang kabayaran. Ganap na huminto siya mula sa trabaho bilang ahenteng real estate at nagsimulang magtrabaho bilang head ng bodega sa lugar ng isang kakilala. Ang sahod niya ay mas maliit ng husto, umaka-pumaparun, kabinak babalik na punon alikabok, ngunit mas makanang hitsura na mukha niya. Isang araw habang kumakain ng hapunan natawa siya ng mag-isa. Noon, isang hapunan kasama ang kliyente ay katumbas ng suweldo ko ngang isang linggo. Nakuha akong isang piraso ng tilapia para sa kanya. Ibig sabihin, ngayon ay mas natitipid. Natawa siya. Tawa na pagod, ngunit tapat. Nagsimulang magtrabaho si Jojo bilang delivery rider. Tuwing umaga ay inihahatid niya si Nicha sa paaralan at pagkatapos ay nagtatrabaho hanggang gabi. Bumabalik na pawis ang damit. Ngunit wala nang amoy nga alak. Isang beses ay naksingit siyang 2,000 piso na unang sweldo sa kamay ng aking biyenan para sa mama. Namluwag ang biyenan ko. Itago mo para sa utang mo. Kaya ko pa kumarap, Nay. Mas malambot ang boses niya kaysa dati. Si Tari ay hindi pa bumabalik ng buo kay Jojo, ngunit hindi na rin siya nagsasalita ng umalis. Nakakuha siya ng trabaho sa isang tindahan ng sari-sari malapit sa palengke. Sa hapon ay tumutulong siyang magluto at pagkatapos ay matutulog kasama si Nicha. Isang beses ay mahinahon ko siyang tinanong, ano ang plano mo? Ngumiti si Tari ng manipis. Titiknan ko muna hanggang saan siya magbabago. Ang babaeng sapat na nasaktan ay hindi madaling malambot, ngunit kahit paano ay handang maghintay siya. Nanatili ang aking ina ng halos 1 buwan bago sa wakas ay umuwi sa Iloilo. Nang umaga ng pag-alis niya, bumangon ng maaga ang aking biyenan at nagbalot ng iba't ibang pasalubong, tuyo at saranggulay. Kahit ilang kahon ng yogurt ay sinikap niyang isingit sa bag niya. Tinitigan ko siya at natawa. Hindi na binibilang, Nay. Nagatinginan ang 2 matandang babae at pagkatapos ay natawa. Nagakay-akay ang aking biyenan. Sino ngayon ang magnanakaw ng palihim? Si Jojo na nagahakot ng gamit sa bakuran ay narinig iyon at nagrereklamo. Nay naman, parang ako ay daga. Agad na sumagot si Nicha. Taba-tabang daga. Naktawanan ng malakas ang buong silid. Ang tawa na iyon ay nakpunong kusina. Halong masayang amoy ng adobo at bawang na pinrito na nakpagana ng kapanatilaan sa puso ko. Nang huling hapon bago umuwi ang aking ina, kumain kaming lahat ng makakasama. Simpleng pagkain ang nasa mesa. Adobo, nilaga, piniritong itlog at sasawang bagoong. Nakuha ngang piraso ngang karne para kay Gio ang aking ina at nagbuntong hininga. Nang bagong dating palang ng lola, parang mabibiyak na ang bahay. Ngumiti ng mahirap si Ronnie. Huwag na, Nay Kering. Huwag na ibalik sa isip. Tumingin ang aking biyenan sa anak niya. Huwag ibalik para malimutan ninyo. Yumuko si Jojo habang ngumingiti. Ngayon kapag tumingin sa ref, natatakot pa rin ako. Sumabay din akong natawa. Nakatayo ang ref sa sulok ng kusina ng walang galaw. Ang pinto nito ay dinikitan ng schedule ng klase ni Gio at ng maguhit ni Nicha. Mahigit 1 buwan na ang nakaraan, ang bagay na iyon ay naging simulang lahat ng bita sa bahay na ito. Ngayon kung aalalahanin, natanto ko na may mga bagay na mukhang maliit, ngunit may kakayahan na ilabas sa ibabaw ang lahat ng natatagong sikreto. Kung hindi dumating ang aking ina, kung hindi dahil sa ilang kahon ng pagkain na nawala, marahil ang pamilyang ito ay magpapatuloy na palihim na nagtatago ng problema sa isa't isa hanggang sa hindi na may liligtas pa. Ang hapunang iyon ay natagal ng husto. Walang malalim na usapan, kundi magaang na pag-usap sa araw-araw.
ingay ng pinggan at kutsara. Kwento ni Nika na nakakuhang bituin na sticker mula sa guro niya. Reklamo ngang aking biyanan dahil si Ronnie kapag kumakain ngang isda ay laging nag-iwan ng tinik. Sa bakuran, ang sinag nega takip silim ay bumabasag sa makapal na mga dahon nega bougainvillea na mamulang namumula. Nakaupo si Ronnie sa tabi ko at tahimik na nagdagdagang pirasong piniritong itlog sa plato ko. Ngumiti ako.